And I'm very happy of what you are becoming. Nag-apologize siya. Nag-sorry siya sa lahat ng mga ginawa. And good morning, PPS. Oy, maliwanag na sa labas. Time check 5:30, guys. Maaga kaming nagising today kasi ngayon ang aming araw na makikita natin yung syudad ng PPS. So sa mga interested mapanood ang Puerto Princesa City Tour, this is the one for you guys. Then, tatapusin namin to ng tanghali dahil magbabiyahe pa kami ng 7 days papuntang El Nido. 7 days talaga. 7 hours down task, guys. So, dadalhin na namin yung aming mga bagahe kaya kami nag-i-impake na. And kakain na tayo ng breakfast. So, if you want to see yung aming anong kakahinat na ng ating city tour ngayong araw, we'll see you on today's episode. Si Ma'am Dutch naman ang gwapa o mata gabi. No, tingkay mata. Ang hagad naman gayo. Lahi siya. Una na ma'am. Hindi, pag-abot na ito ba sa hapon, tulog na siya. Guys, matakaw yung kapatid ko, guys. Nagto siya ng tinapay, tapos hindi siya nagupo dito tabi namin. Kasi sabi niya matagal niya daw pinaghirapan yung tinapay niya nagito 5 minutes. Ayaw niya mamigay. Kitandaan niyo yung mukha na yan, kapatid namin, yung madamot yan. Kinakaubos ako ako ng isang. Ikaw? Ayan si Madam Sheena, nakatulog, nakacharge siya. Kagabi pagod na pagod yan. Ano yun, guys? First day pa lang, laspag na tayo. Good morning. Wala The yung sun maayo lang sa shines. dagat. Konti lang kinakain ko, guys, basta mga ganito kasi sa travel. So, kakain lang pag kagutom. Hindi talaga yung overeating na sobrang busog. So, babalik muna ako sa kwarto dahil ako ay kukuha ng mga drone shots para mapasok ko sa cellphone ko at ma-edit ko na din. Lahat naman ay kumakain ng breakfast. Ayan. Oh. So, eto yung aking drone. Ang gagawin ko, guys, dinadaan ko yung mga files from the drone memory card. Direct ko na sa cellphone. Kasi ako yung tao na hindi ako techie. Hindi ako mag-transfer from one gadget to another. So, ang kailangan ko yung mga ganito. Alright. Lipat ko muna yung... Bye, hotel. See you. Puerto Princesa City Tour. Let's go. Alright. Time to go, guys. So, paano ko bubuksan yung pinto? Ang dami ko lang kasing... Ang daming bag, pero madami pa rin gamit. Ayan. Okay. Baba na tayo sa lobby. Kung saan nakikita-kita ang lahat. And then maybe I'll give you a short tour nitong Marian Hotel. Dito tayo. Day 1, check. Duty time namin ngayon, sis. May duty pala. Duty time namin ngayon, mamaya pa kami mag-happy-happy. Ayan o, dahil mabilis kamay nila. As in, Dito ka dyan, lipstick ka. dito na side, cellphone din. Ayan si Father. Good morning, Father. Good morning. Ayan. Birthday kasi ni Boss Jerry ngayon. Ako pagad ng stress, tira. Kita ka sa lipstick, matanawa ko na filter. Sabi? Alam mo. Bebe. Naka-lipstick si Jerry. O si Jericho. Uy, natural man yun kay Jericho. Ikot ko kayo, guys. Habang nag-aantay kami sa aming van, bigyan ko kayo ng anong tawag mo dyan? Sneak peek. Sneak peek pa din. So, yan ang Marian Hotel. Maliit lang naman siya na space. Basically, we have the restaurant on this side. Then, meron tayong pool on this side. Then, 3 floors yung kanilang rooms.
So, kami, nasa second floor kami, dun sa dulo. And then, the rest of them, nasa third floor naman. So, maganda kasi lahat meron siyang view. Ay, hindi naman lahat. Pero at least most of the rooms. Then, I believe lumang ano na to, property. Kasi ang dami niyang malalaking puno. Meron din silang area dito where you can sit down, take photos, make your TikToks, whatever. And then, dito, more on greenery na lang na side. Maganda siya. Very relaxing. The pool is very nice at night kasi merong ilaw. And, malinis naman siya sa hapon. Pero ngayon, meron na siya nalaglag na dahon. And, hindi pa siya nalilinisan. So, as you can see, maybe, I don't know, maybe because wala masyadong nagsiswimming. Or, pansin ko din wala sila masyadong staff. Hindi madamihan yung kanilang staff. Kasi mostly sa mga hotel na napupuntahan ko, at around 6 o'clock ng umaga or yes, 6 o'clock to 6:30 talagang dapat malinis na yung pool. Kasi syempre kahit hindi siya naliliguan, magandang tingnan kapag ka malinis. Ayun. Then, yung kanilang restaurant where we always have our breakfast. Then dito na side ay ang kanilang lounge area kung saan pwedeng mag-antay yung mga guest na mag-check-in at mag-check out. So, pasyal tayo sa labas. Dito tayo. Sa itong Marian Hotel, meron din silang mga partners na mga travel and tours. Ang kanilang receptionist. Then, ayan si Mama. Si Mama nagsa-cellphone. Then, eto na siya sa labas. So, marami ng mga van, yung mga nagpre-prepare na para magsundo ng mga clients. So, laid back lang siya, guys. In fairness, in this area, ang dami ding mga hotel options at saka restaurants. So, hindi kayo mahihirapan. Basically, ang ganda ng location niya for those who wants to stay in Puerto Princesa. And you are staying in a hotel. Ako kasi guys, if I do travel with my family or kahit alone, I do prefer Airbnb talaga. Pero yung mga kapatid ko, more on hotel sila. So, ito siya sa labas. Ayan. And that's the logo of Marian Hotel. Ayan. So, kita nyo, ang daming malalaking puno. Guys, yan yung si Madam Tengib sa sobrang busy niya. Ginaiwan-iwan niya lang yung mga gamit niya. So, i-prank natin siya. Oo, dugay. Huwag mo talaga ibigay, sis. Talaga natin mga isang trip. Kanagaling isang location muna. O, dali na. Pasok na tayo sa sasakyan. Okay, guys, let's go. So, ito na yung binagtong ko ngayon. May important bag, sombrero, in case mainit. And then yung drone, laging nakadikit sa katawan ko yan, guys. Kasi hindi pa po yan bayad. Mag-1 year na po yung hindi bayad sa credit card. Okay, let's go. So, andito na yung aming sasakyan. And, ready na tayong umalis. Bye! Salamat. Naiwan niya yung cellphone niya, guys. Na-prank pa namin. Ah! Kay Ma'am Toots. Hindi talaga kami marunong mag-prank, sis. Palpak. Mabuti ka lang malapit ka. Ay, hindi. Cellphone lang. Hindi talaga kami marunong mag-prank, guys. Kaya sinasabi niyo sa akin, mama, i-prank mo si ganito, si ganyan. Hindi ako marunong mag-prank. Hindi talaga. Madali akong masaktan. Kaya hindi ko natatapos yung mga prank na yan. So, pinank namin si Madam Tengib na naiwan niya yung cellphone niya sa hotel. And she started, sabi niya, agi-prank ko ninyo.
Kasi high blood ang all. Birthday naman ni Jerry today. So, binigay namin yung cellphone niya guys kasi nag-start na siyang tawag-tawag sa hotel. Nahanap niya yung cellphone niya. Andito na tayo sa kanilang Plaza Cuartel. So when we say Plaza Cuartel ng Puerto Princesa, ito yung site na ginamit ng mga military during the Second World War. Ayan. Uy, grabe, 150 American prisoners yung sinunog dito at namatay. Ayan, ng mga Japanese soldiers. Way back 14 December 1944. Galing ah. So this is one of the biggest at memorable part ng kanilang history. So ngayon, nagkakaroon sila ng renovation, kaya medyo magulo siya. Pero still a very popular spot for the Filipinos and tourists alike. Ayan, so nag-iikot sila. Ayan si Ma'am Sheena. Ano natutunan mo? Mas malungkot. So meron sila ditong few facts about this cartel. Ay, ang gwapo ni Kuya William Balchus. Kuya, sana mapanaganyan. Okay. So basically guys, it's the location itself, yung pinupunta dito. Pero nothing really much to see kasi nga under renovation po siya. So if you plan to visit the Puerto Princesa, it's up to you. Kung gusto nyo pang puntahan to and check out tong place. Pero if you just want to have a feel, katabi lang naman siya ng kanilang cathedral. Kaya it's still worth a peek. Ayun. Sorry, I want to read more about this one. Ang ganda ng history ng place na to. Ano tawag ng place na to, Gani, ulit? Plaza Cuartel. Yes. So ang ganda pala ng history ng Plaza Cuartel. Very sad. Pero I want to mention to you a little bit lang. Ayan. So here there is this merong ditong statue. So ito ay the names of those US Army na sinunog at pinatay ng mga Hapon way back nung kasagsagan ng World War II. And as you can see guys, they even added this representation. So basically, yung meaning nito ay yung every time na they are doing something against the Japanese army, tinatali sila ng barbed wire, then sinusunog yung isang paa nila. And then yung paglabas ng mga ribs, it indicates the hunger and the suffering during those times. So as you can see, no, sobrang brutal pala talaga way back ng mga mananakop. Hindi lang naman ang Hapon, kasi alam naman natin, Japanese, we are colonized by a lot of country, including Japan. And let me just mention this one to you guys. I was a scholar of a private Japanese organization from elementary to university. Since grade 1 hanggang nakapagtapos ako ng university sa Mindanao State University. And the people who supported us in school are Japanese. Okay? So during that time, I'm not allowed to say the name of this Japanese organization kasi nga private and this is a personal information. I'm not allowed to mention names, but way back then, we are allowed to write letters to our sponsors, and yung aming mga sponsor, pwede din silang mag-write back sa amin ng mga scholar nila. When I was having conversation, kasi nasa university na ako that time, I was having this conversation with my sponsor. So, minsan pag may letter akong pinapadala, like on occasions,
talagang nagre-respond siya ng real na letter, guys. Minsan tag-3 pages pa, minsan may pictures pa. And the guy or the man who was supporting me was, of course, he has his own family in Japan. And na-mention niya sa sulat na yun, and I will never forget ang sinabi niya sa sulat na I am so happy and proud, sabi niya, na pinapaaral kita and I'm very happy of what you are becoming. Kasi nga since grade 1 pinaaral niya ako eh. And then hanggang nakapagtapos ako ng university, and then he mentioned na nag-apologize siya. I tell you guys, ayan o, tumataas yung balahibo ko, nagkakaroon ako ng goosebumps. But he apologized in the letter. Nag-sorry siya sa lahat ng mga ginawa ng mga kababayan niyang mga Hapon during the time na na-colonize yung Pilipinas. Minention niya talaga dun, guys. I believe he read a lot about the history of the Philippines and what happened when we were colonized by Japanese, Japanese people. Ayan, and na-mention niya nga na during that time, we did a lot of gruesome and bad things to Filipinos. And this, what I'm doing right now na pinapaaral ka, is nothing compared to what you've been through. So, I'm telling you how much those words gave me such an impact. And for him to apologize for something na hindi naman talaga siya involved. Pero because he feel that, Japanese siya and na-feel niya yung paghihirap naming mga Filipino, maybe because of the reading and everything, kahit ako, hindi naman ako talaga direct na naapektuhan doon. Kasi it was, it's part of our history. Ang tagal-tagal na nun nangyari. Pero, he's very apologetic. And he was really sad about the experience of the Philippines from the hands of Japanese. That we visited right now dito sa syudad ng Puerto Princesa ay etong kanilang Puerto Princesa Cathedral. One of the religious and historical landmark ng syudad. So as you can see, basically it was very small na simbahan. Yun yung sabi sa amin ng tour guide. But nirebuilt na lang siya noong 1861 kasi nga nasira na yung original na simbahan during World War II. So napakaganda naman talaga ng simbahan na to. Ayan. And as you can see, yung nasa loob nito, yung carving sa loob ng simbahan was built by the inmates. Still very popular for the locals and tourists alike. Hello guys! As part of our Puerto Princesa tour, pumunta kami sa Pasalubong Center, which is located at the center of Puerto. And nakita namin dito, yung product pala ng Puerto is cashew or sa Tagalog, kasoy. Yes. And alam nyo ba kung 1,000 lang ang budget nyo? Huwag na lang kayong bumili. Dalawa lang mabili mo, guys. Oh, sarap yan. Bibili ako kasi ito yung ano nila dito. Isa lang. For the ano lang. Personal, itatago mo. Walang hingian ha. Kasi konti lang ang life nito. Okay guys, finally one of the most favorite part kapag tayo ay namamasyal ay ang mga souvenir shops. Alam ko marami sa atin na nakaka-relate dito. And I know you guys, kapag souvenir shops, excited. Then kapag souvenir shops, kabado. Nagpapalpitate kasi baka mamaya mag-over the budget tayo. Pero this time, we are going to control. Ako kasi ang bibilan ko lang naman si Ate Buji, si Auntie Christine, si Parts, at saka si Josel, then few of my brothers and sisters. So, the first thing I'm going to check out is yung mga t-shirts. Hindi ko alam sa inyo kung ano yung paborito ninyong ibigay. But normally for me, I love t-shirts and food. So, maghanap tayo guys ng mabibili natin dito. Let's go! Okay. Si pangutang oras ba? Alright, so for me guys, one of my favorite must-have is ang magnet. Very basic, very standard, pero wala, ayoko nang itigil kasi
every time na nagbubukas ako ng ref, ayan, nare-remind ako sa mga reason bakit ako may utang. Isali natin si Madam Sheena sa Reels. Yeah. Anong choice of souvenir mo lagi kapag nagta-travel ka? Sige. Magnet. Ha? Magnet. Ano pa? Number 2? Number 2. Para may idea sila. Bakit magnet? Kasi nakadikit lang siya dun sa sa aking magnet board. Okay. What else? Number 2? Number 2, magnet pa din. Hindi ako masyado mabili ng So, hindi ka bibili para sa mga angels mo? Meron, angels, mga purses, yon. Purses. Talaga yung bumibili, guys. And my sisters already found their pasalubong. Ayun. Ako din, mamimili na ako. So, I'll see you guys later. And ipapakita na lang namin sa inyo yung mga pasalubong namin na napili. Okay, let's go! Excited! At kung magkano yung madadamage natin. Galing po siya ng Aklan. Dinonate po dito sa Palawan noong 1989 dahil sa hindi na po kayang alagaan pa. Again, isa po siyang lalaking saltwater crocodile. Ginamit po sa breeder, successful, but he killed other crocodile. So that's why he need to transfer here in the viewing area. Aklan po is one of the best. Finally, nakarating na tayo sa... Alright guys, isa sa places na ating mapupuntahan during Puerto Princesa City Tour, syempre after buying souvenirs, is etong Crocodile Farm. So minsan sinasabi natin meron namang crocodile farm dun sa amin, meron namang crocodile farm dito. So you have an option to stay in the car or pumasok. For me, I opted na pumasok kasi nandito na rin naman ako, so why not? Anyway, this is the first time that I've seen this type ng size ng crocodile. In fairness naman guys, apakalaki po. So kita ninyo, ayan, bali parang 2 hanggang 3 katawan ko yung haba ng crocodile na nandito sa kanila. Ito ay salt crocodile daw eh. Ayan, as you can see. So napakaganda ng tour na to. Very good for family. Madami ka ring matututunan. Tsaka ang galing ng mga tour guide nila sa loob. So, dun sa loob kanina, we saw the hatchlings, yung mga maliliit pa na crocodile. Pero dito, mas sobrang nakaka-amaze kasi nagmumukha silang, para silang mga guys, mga dinosaur. Para silang mga dinosaur nung unang panahon sa laki. Ito pa. So, sinabihan na nila kami kanina, bawal po dito yung mga tanga. Pag nahulog po yung cellphone ninyo, ay hindi po nila problema yan. Kaya wag po kayong tatanga-tanga. Kapag no offense pero mag-ingat po kayo sa gamit niyo. Yun yung kanilang point. Kasi pag nahulog po yan, there's no way na makukuha nila yan. Maybe meron, pero it will take some time or baka mamaya baka kainin na rin or masira na rin ng mga crocodile. So basically, ito ay for conservation lamang at for breeding na place. Hindi siya for delicacy. So wala silang ino-offer dito na pagkain na gawa sa crocodile meat. So if you want to have that kind of experience, you can explore another place or restaurant dito sa Palawan. In the scene. Guys, grabe guys. Buhay na buhay ang perla sa aking leeg dahil sa aking salt water sweat. Singot. Bye! Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. Very popular place. So, sa wakas medyo malamig dito. Ang ganda. Tsaka mas siya refreshing. Kasi mostly sa pinuntahan namin kanina, medyo mainit na. But dito, basically, Baker's Hill, from the word bake itself, ayan, pastries, tinapay. Meron silang konting mga souvenir. Then also, mamaya sa labas check natin kung meron silang experience for Tamilok. Kasi gusto nating matikman yun, guys. Pero anyway, that's how it looks. Hindi na tayo mag-iikot-ikot.
Papasok na lang tayo sa kanilang bakery. Tara. Ano yan? Ano to? Ito guys, ito yung Monay. Monay ng Monay ng bayan. Ang laki guys. Freshly baked. at ang laki Special Monay, ng 155 pesos. Mura lang. Then masarap daw ito guys, oh, bestseller Ano nila. yan? Cheese pie. Oh, nice. And then banana cake. Ito yung mga bestseller dito. Ito pag nandito lang kami sa Jensen guys, bibili ito ng marami. As in, benta-benta ko. Choco caramel Hindi cake. para kakainin, para ibenta. Labas ng Baker's Hill ngayon and we tried kasi normally meron talaga nagbibenta dito ng tamilok. Ayan, sa mga turo-turo sa labas ng Baker's Hill. So naswertihan tayo dito sa isang tindahan, meron sila. So eto yung kahoy, eto ba? Eto yung kahoy na pinagkunan nila ng tamilok, pero this is just for reference. So kapag ka merong mga nagtatanong nung itsura ng kahoy, this is how it looks. Lapitan natin. Ayan. So, normally, dito talaga kinukuha yung mga tamilok pag nasa tabing dagat. Tingnan nyo naman guys. Grabe, sobrang interesting. Akala mo lang parang laruan, no? So anyway, tingnan natin yung tamilok. Meron silang mga, kailan lang to kinuha po? Bago lang po yan ma'am, kanina umaga. Kaninang umaga lang. Wow, kaninang umaga lang daw to guys. Ano tong parang puti niya na tubig? Ayan po talaga yung sariling sabon. Sariling sabaw niya. Then yung tamilok mismo, yung nasa loob. Pero mahaba ba talaga siya or pinutol-putol na to? Mahaba po talaga yan siya ma'am, mayroong mais. Kainin natin dito eh. Wag mo daw muna kasi baka kailangan natin ng food muna sa tiyan. Bili na lang ma'am. Doon na lang kainin sa restaurant. Dito pa tayo eh. Kasi baka mamaya mag-react yung tiyan mo. Malayo pa yung tayo ng isa guys. Titikman natin pare-pareho mamaya. Sabayan nyo kami. Once again, this is a must experience dito sa Palawan. The Tamilok experience. So eto, malinis na daw to. Kinain na nila. Sana makahanap tayo ng experience kung saan talagang live nating makukuha yung tamilok, no? Pero sa ngayon, try natin to. So lalagay natin sa supot. Lalagyan natin ng ice. Magdadala tayo ng suka at kalamansi para sa sauce natin mamaya. Watch out in this episode, guys. Our first ever no filter tamilok experience. Ano madam, ready ka na ba sa tamilok? Baka si ma'am, ano to, mabilibi. Ready ka na sa tamilok? I'm so excited guys. Excited Ito, na siya. 200 ito guys ha. Oh, pero malinis na ito. Natanggalan na ng ano te, balat te. Natanggalan na ng mga kasalanan. Matigas. Opo, wala na po yan. Lahat nakakain. Oo, Ready pero na. What I mean yung balat niya, pag ano talaga, matigas siya. Kung hindi ko So paano po, isawsaw lang ng ganon? Kuha lang kami dyan ng isawsaw namin. Hindi po, i-mix nyo na lang ito. I-mix na lang, tas ganon na lang diretso. Lagyan nyo lang po ng kunting asin. Oh, galing. Pero kunting asin lang po kasi maalat na rin. Maalat na siya, okay. Oo. Mahirap kasing makuha yung tamilok. Ngayon, pag hindi mo siya mabili dito sa harapan ng Baker's Hill, kailangan mo siyang puntahan sa underground river. Eh, malayo pa yon, marami ka pang dadaanan bago ka makakuha. Pero kung hindi natin magagawa yung live experience, at least matikman talaga natin yung tamilok. Kasi napanood lang ninyo to sa TV. Ngayon, titikman ko, guys. Sabayan nyo ako, naglalaway ako ngayon sa suka. Tapos sa Puerto Underground pag ginakuha sa mga Yes, so ano pa, mahirap siya kunin. Mahirap. Gutom naman kayo. Gutom na kayo, mi guys. Dili sa Vietville. Ngayong araw, pupunta tayo sa Vietnam. Hindi kakain lang tayo ng Vietnam experience. Gutom na talaga sila kasi wala nang usap-usapan. Diretso-diretso na sa restaurant. Uy, maganda dito sa labas, oh. Guys, maganda dun, oh, sa my garden. So, napili namin tong isa na naman sa kanilang must visit na restaurant dito sa Palawan, Puerto Princesa. Ang authentic Vietnam cuisine. Kasi I heard ayan. Sa labas pala, gang, sa labas pala. Sa garden. Doon na lang kami magpa-set up. Pero kaya mo dito. Sige, dito na lang eh. Kaya niya mag-12. Pag ano na lang. So I heard this place is really visited by
tourist at saka local dito sa Palawan dahil sa kanilang authentic na Vietnamese cuisine. Most of yung kanilang mga ingredients, talagang ini-import pa nila from Vietnam. So, maghuhugas muna ako ng kamay kasi I feel like ang dumi na ng kamay ko sa buong araw, you guys. Wait. Alright, so finally dumating na yung ating chicken po. So, ang bango niya guys, ang bango-bango ng sabaw niya. I asked them to serve the way it is kasi kumakain naman ako ng spices ng Asia. So, let's see. Ito yung noodles na gamit nila. And then, meron tayong makikita ditong mga baby toge, some shredded chicken, some onions, yung sunog na onion, and then the rest dadagdagan na lang natin ng pampalasa. Since may laman na yung sikmura natin, ngayon titikman natin yung kanilang tamilok. So, ang nangyari guys, since wala naman tamilok dito na yung direct sa kahoy kukunin, bali, yung nabili natin is mga galing na sa reseller. So, pinadalhan tayo ng suka. Lalagyan natin ng suka. And then, lalagay na natin yung ating kalamansi at yung ating tamilok. So, pwede nyo na siyang wag lagyan ng asin dahil maano na, yung inyong tamilok ay ano na siya, maalat. Since galing na naman siya sa dagat. Saan ba talagang lasa nitong tamilok guys? Next, ilalagay natin is ang secret ingredient. So ito, once again, malinis na po siya, nalinisan na siya. Lalagay na lang natin siya. So, ayan. Okay. Kasi hindi siya pwedeng mainitan. Dapat nasa malamig lang po siya. Either sa ice cooler or sa, ayan, may isang mahaba na naiwan sa loob. Ayun. Galing sa ice cooler or galing sa ref ninyo. So, kapag ka nainitan siya, huwag nyo nang kakainin. Kaya ngayon pa lang, atin na siyang titikman. Ayan, tingnan natin malapitan. So, eto yung tamilok. Malinis na siya. Binabad na natin sa suka at saka sa kalamansi. So, the big reveal, titikman na natin, guys. So, yung consistency niya, malapot. As you can see. Then, yung kanyang sabaw mismo ng tamilok ay puti yung kulay. Then, merong mga pieces na mahaba mismo. At merong pieces na medyo maiksi. Katulad niyan. Ayan. Nakikita ko lang talaga to sa TV guys ha. Sana nakikita ninyo right now. Pero ganyan po yung itsura niya. And then, kukuha lang tayo ng isang piraso. Hindi naman masyadong mahaba. Eto, pwede. Ayan. So, isawsaw lang natin and then tikman natin together. Ano ba? Kamayin na lang natin. Hindi ko alam paano kayo. Yung texture niya ay malambot na parang jelly. Malagkit ng konti.
Ang lasa niya, parang lasang ano din siya, lamang dagat. Katulad ng mga kinakain natin na oyster. Pero parang meron siyang distinct na taste na parang kahoy. Siguro dahil nakatira siya sa kahoy, guys. Pero, it's a very good experience. Para siyang kinilaw na jellyfish. Hindi ko alam kung anong lasa ng jellyfish, pero parang ganun siya. Basta, para siyang jelly. Okay? Masarap naman. Okay naman siya. So, once again, ayan po ang tamilok finally at natikman na rin natin sa buhay natin itong usap-usapan na tamilok. Patikim natin sa iba. Yun, sa meal namin kami ay KKB. So, order mo, bayad mo. At dahil ang order ko ay 245 pesos. Charan! Ako ay magbabayad. Kasi pag si Madam Tengids ang nagbayad, merong interest. Joke lang, guys. So, sisinginin ko na rin yung ate ko. Wala mo ng kapakapatid ngayon. Bayad mo. Ay, hindi pwede mag-reason. Okay, Gcash mo na lang. 0950. Cash lang akin sa allowance ko yan eh. Cash ka lang, ako. Bayad na tayo kay Madam Tengids. Kay Sheena at akin, 245 each. Okay, thank you. 500. Kay Ma'am Tots. Kanay ka. Dili, ang duha kay Pre o kay Sheena ang salas inyo na. Kami tapos na paid. Yes. Last 4 p.m. Right, sa wakas at busog ng everyone, ready na kami sa aming road trip papunta sa El Nido, Palawan. So, ang daming nag-comment sa mga video natin dito sa Palawan. Day 0, Day 1 na wag daw talagang i-miss yung El Nido. Okay, makikinig kami sa inyo. Walang problema. So, time check 1:46 p.m. Kakatapos lang namin magkain ng aming lunch sa Vietville. Ang apakabusog, guys. And eto nga, tuloy-tuloy na yung ating magiging biyahe. Inshallah, darating tayo sa hotel namin sa El Nido after 5 oras to 6 na oras. Depende kung ilang beses kaming hihinto. Alam nyo naman, kailangan huminto ng mga para mapahinga yung ating pantog. Kaya mamaya magkaroon ka pa ng ng bato kasi ayaw mong huminto. So, once again, pag chinek nyo sa mapa yan, galing sa Vietville restaurant, mga nasa 4 lang naman yan na oras, no? Pero tahimik na yung lahat kasi iba nagagawa ng busog. Tahimik na sila, guys. Wala nang kwentuhan. So, sobrang excited kami na makita ang El Nido. Tingnan natin yung mga pinagmamalaki ng ating mga Palawenyos sa wakas. So, abangan nyo, guys, ang mga susunod natin na uploads starring El Nido, Palawan. Sa lahat ng mga taga Palawan, hello po sa inyo. Sa lahat ng na-meet namin sa Puerto Princesa, hello sa kay ate na nagpa-picture sa may Baker's Hill. Hello sa iyo, ate. Pakitag naman ako sa picture natin. At sa iba na hindi namin na-meet sa Puerto Princesa, pasensya na po kayo at hindi tayo nagkita. Pero okay lang, inshallah, we will also meet. Ayun na silang lahat. Nakanga na sila at kami ni Mama, dahil si Mama ang magbabayad ng gasolina. Ayan siya, nasa front seat. Siya ang reyna. Alright, sige guys, matutulog muna ang all and we'll see you later. Okay, pagod ang lahat sa 2 hours na drive namin going to El Nido. So, nag-stretching muna at nag-stop muna si Manong driver para makapagpahinga at magkape. So, sa Team A, dito na side, sige, tanungin ko sila, magpalaro tayo dito. Tanungin natin sila, ano ang mga, bigyan nyo ako ng bagay na malagkit na hindi pwedeng kainin. Go! Slimy. Bigyan mo nga ako ng bagay na malagkit or anything na malagkit pero hindi mo pwedeng kainin. Go! Di ba ang slimy? Bagay man gapo na. Anong slimy? Specific man kasi is. Slimy daw yung hindi play daw yung, anong tawag mo doon? Yung galing paglaro ng mga bata. Sige, si Ma'am Sheena, anong sagot mo? Blue. Glue! Hindi, very good si Mama. Malagkit na hindi pwedeng kainin. Paubusan ng answer. Ha? Pangit Pwede na. bastos eh. Hindi pwede kay Ma. Rated PG tayo.
Anong malagkit ang hindi mo pwedeng kainin? Go! Anong malagkit? Ano ba? Kili-kili. Gaga, tamilok. Ano na? Ano tamilok? So magkakape muna. Ako hindi ako nagkakape. So nag-stretching lang ako guys. Kasi naka-transit ako ng 2 oras. Kaya pagkagat na ako naglayas sa kahoy man. Alright guys, tumigil lang kami saglit dito sa may corner on the way to El Nido dahil dyan. So napakagandang sunset. Ang ganitong kulay ng sunset nakita ko lang sa Serengeti, Tanzania. Look at that guys. Sobrang ganda. I-zoom pa natin ng konti. Look at that. Almost bloody. Ang galing. So hindi na bumaba yung ibang kasamahan namin. Ako lang mag-isa yung bumaba kasi I took some photos. Pero now diretso na kami kasi medyo malayo pa yung biyahe namin, mga 1 hour pa. Kaya nako, let's go. Sana nagustuhan niyo yung sunset shot.